sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Amen. Ang magandang gabi sa ating lahat. A blessed night to everyone. Muli na naman tayo makakarinig ng magandang balita mula sa ating dakilang Diyos Ama sa langit. So, before anything else, tayo muna po'y mag-pray. Hallelujah! 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 O katas-taas ang Diyos Ama sa langit, Diyos naming dakil at mapagmahal. Ikaw ang Diyos ng aming buhay. Tunay ka sa iyong katapatan sa amin. Ama, sa gabing ito, muli po kaming puri, nagpapasalamat sa lahat ng iyong kagandahang loob sa amin. Patuloy mong pag-iingat sa amin sa lahat ng oras, saan man kami naroroon. Salamat, Ama. Higit sa lahat, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na muling makarinig ng iyong gandang balita. Sa gabing ito, dalangin namin na inisin niyo po ang aming puso't kaisipan upang maluwalhati naming matanggap pagpapalang nagmumula sa iyong mabuting balita. Ma, tinataas ko po sa inyo ang lahat mong gagamitin sa gabing ito. Mula sa music ministry, sa praise and worship team. Panginoon, Lord, we ask for thy double portion of your anointing sa aking kapatid na gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong mga banal na salita. Lord, may your name be glorified tonight, Father God.
Again, wala po kaming magagawa kung wala kayo, Ama. Kaya gabay at patnubay ang aming hiling. Gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu. Ama, sa iyong pinakamataas na kapurihan, kadakilaan at kaluwalhatian. Ito ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, thank you Lord. Mga kapatid, patuloy po namin ina-announce sa inyo na meron tayong magaganap na Life in the Spirit Seminar. Ito'y binubuo ng Quezon City, Makati at Bulacan. Sa September 14 po at Cramsis, Makati. Magsisimula po to ng ganap na alas 8 ng umaga. Yes, and of course, hindi natin makakalimutan ng mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. It's September 4, 2024. Happy birthday, Sister Teresa Serrano. Yan. Sister Alice Torato. Sister Sofia Gaviria. Ay, si Sister Sofia. Sister Mia Badwa. Tama ba yun? Badwa. Happy birthday mga kapatid and enjoy your day. And thank you, Lord. Happy birthday once again, sisters. Walang brother, no? Sisters, yan. Happy birthday and enjoy your day. God bless you all. Ayan, ha? So, let's prepare ourselves. Tawagin na natin ang ating mga kasama sa bahay upang sama-sama tayong magpuri sa pamamagitan ng pag-awit, ng papuri at pagsamba. So, let's welcome the praise and worship team. Hello po mga kapatid, ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Napakagandang araw upang purihin at pasalamatan ang ating Panginoon. Sabi sa salita ng Diyos, 2 o 3, magtipon sa aking pangalan, ako ay naroon sa kalagitnaan. Kaya sama-sama tayong umawit sa ating Panginoon. Hallelujah, praise God. How I love your temple, Lord Almighty. How I want to be there. I long to be in the Lord's temple. With my whole being, I sing for joy to the living God. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise God. Awit na po tayo sa Panginoon. At kayo
Hallelujah. Tunay na ang pangako niya. Hindi niya tayo iiwanan o papabayaan man. So, tunay na ipinakita ng Panginoon ang kanyang presensya sa atin sa mga nagdaang panahon ng pag-ibig niya, pagkalinga niya. Siya'y laging nariyan. He is just a call away. Damang-dama natin kanyang pag-ibig. Kaya, wala tayong may babalik sa Panginoon. Kundi ang ating papuri at pasasalamat. Buong puso tayong umawit sa Kanya. Sambahin siya dapat sapagkat siya'y karapat dapat. Amen. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas.
sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Karapat-dapat ka sa iyong kaluwalhatian. Buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Lahat tayo mga kapatid. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory, hallelujah. Purihin ka, dakilang Ama. Salamat, salamat. Napakasarap magpuri at sumamba sa dakilang Diyos. Sapagkat sa pag-awit natin, this brings pleasure to Him. Kaya lagi natin siyang papurihan, dakilain sa pamamagitan ng mga awitin. At tayo rin naman na magbe-benefit yan mga kapatid. Kasi the joy of the Lord is our strength. Kaya lagi masigla tayo sapagkat binibigyan natin ng luwalhati at kadakilaan ng ating Panginoon. Ha? So tonight, mga kapatid, yan, eto na tayo. Nasa series pa rin po tayo ng Epistles to the Hebrews by Paul. To start with chapter 13, verse 1 to 8. So let's welcome my co-minister, Minister Elmer Nocum. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Comfy family, North, East, West, South. Purihin ng Panginoon. Salamat kay Lord na ngayong pumuli ay tayo ay muling mag-aaral ng kanyang salita. At ating pagtalakay nga mga kapatid ay sa Book of Hebrews. At ngayon po mga kapatid, ang ating tatalakayin
ay yung last chapter ng Book of Hebrews, Hebrews chapter 13. Yan, praise the Lord. Ngayon po ating pag-aaral ay ating kukuhanin sa Hebrews 13 verses 1 hanggang verse 8. Yan, praise the Lord. Samahan niyo po ako sa pagbasa mga kapatid, no? Hebrews 13 verses 1 up to verse 8. Concluding moral directions. Let brotherly love continue. Do not forget to entertain strangers, for by so doing, some have unwittingly entertained angels. Remember the prisoners as if chained with them, those who are mistreated, since you yourselves are in the body also. Verse 4, marriage is honorable among all, and the bed undefiled. But fornicators and adulterers God will judge. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Concluding religious directions. Remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow, considering the outcome of their conduct. Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. Mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa araw na ito, sa gabing ito, na muling kaloob mo sa amin, na muli po kaming nagkatipon. Muli po kaming gather, Lord, to hear from you. Lord, aming dalangin na ang pangalan mo lamang ang siyang maitaas at mabigyan ng luwalhati, Panginoon. At Lord, sa aming kawalan, kayo po ang magturo sa amin ng inyong mga mensahe sa gabing ito. Salamat, Panginoon. Ito po kami sa amot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Yan. Itong ating ngayong pagtalakay, mga kapatid, especially itong chapter 13 ng Hebrews, it is a moral and religious directions of every believer. Actually, ito po ito ating mensaheng binasa ay naka-address to mga kapatid sa atin na. Sa ating mga may bagong buhay sa Panginoon, karanasan ang magandang loob ng Diyos, no? Mga taong may pananalig, may pananampalataya sa Panginoong Kristo. And it is our moral and religious direction, no? Kumbaga, yung dapat natin tahaking mga Kristiyano ay sinasabi dito sa ating ngayong pag-aaral on how to live a life pleasing to God. Sa Tagalog nga nito, mga kapatid, paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Yan. Alam naman natin na tayong mga Kristiyano, yan ang ating laging desire, ating goal, no? Ating buhay ngayon sa Panginoon, tayo makapaglingkod, pleasing unto Him. Kaya nga itong ating binasa, itong ating kaaral ngayon, yung verse 1 to 7, is a practical applications for us Christian. Yan, mga kapatid, no? Kumbaga, sa ating pagsampalataya, paniniwala sa ating Panginoon Kristo, dapat ay ito yung magpapatuloy na magkakaroon to ng effect, no, mga kapatid, sa buhay natin. Anong epekto? Pagbabago. Yan. Pagbabago on how we treat God. Pagbabago on how we treat the people around us. Diba totoo po na sa ating dating buhay, iba ang ating pagtingin, pagtrato sa Diyos at sa ating kapwa.
Pero ngayon, iba na po, mga kaganda. Iba na, mga kapatid, bago na ating naging pagtingin, pananaw, especially sa Panginoon, at nabago na rin ang ating ugnayan, pakikipag-ugnayan, relasyon sa ating mga kapatiran o sa tao mga nakapalibot sa atin. Kaya nga tunay, no? Yan ang isa pong ibinunga ating pananampalataya. Pagbabago ng relasyon natin, especially kay Lord, sa ating Panginoon, sa ating kapwa mga kapatid. Ating po simulan mga kapatid, no? Una, sabi nga po sa verse 1, actually ano po ito, 6 mga kapatid, 6 na mga practical applications for us Christians, no? On how to please God is our moral and religious duty or direction. Una, sabi nga dyan, love each other, do not neglect hospitality, put yourself in the shoes of those who are suffering, marriage is to be honored, no love for money, and follow the faith of the apostles. So napaagad na mga kapatid, atin pong simulan. Una, sabi nga po, love each other. Yan, mga kapatid, no? Tunay, ating ipadama ang ating tunay pong pagmamahal sa ating kapwa. Sabi nga po, this should be the staple of every Christian fellowship, demonstrating love for the brethren. Yung anong love pa to? Yung phileo, brotherly love, brotherly affection. Isang napakagandang kahulugan ng phileo. We came from the same womb bilang magkakapatid. As if talagang isang sinapupunan ating pinanggalingan. Kaya tayo talagang dapat magmahalan bilang mga tunay na magkakapatid sa ating Panginoon. This should be the staple of every Christian fellowship, demonstrating love sa ating mga kapatiran. Alam natin ang 1 Corinthians 13, di ba? Faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Sabi ng kanyang salita din sa 1 Corinthians 14, verse 1, sabi ni St. Paul, I will teach you the excellent way. The excellent way is the loving way. Tunay sa buhay natin, mga kapatid. Ating bagong buhay sa Panginoon. Yan ang talagang dapat maging numero 1 natin maging buhay. Lagi natin maipadama ang ating pagmamahal, maramdaman ng ating kapwa ang pagmamahal ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin. Yan ang the excellent way, the loving way. May tinatawag ang yung language of love. Maganda po sa ating buhay, mga kapatid, yan. Na ating naipadarama yan, mga kapatid. Anong lengguwahe ba ng pag-ibig meron tayo? Ito po yung 4 na bagay na napakaganda, mga kapatid, na language of love. Una, tinatawag na words of affirmation. Words of affirmation. Yung bang may padarama mo ang pag-ibig mo sa kapwa mo through words of affirmation. Not flattering, not flattering, but words of affirmation. Yung bang marunong tayong mag-appreciate sa mga little things na atin nakikita sa ating kapwa. Malaking bagay, mga kapatid, yun, na encouragement sa mga ating kapatiran at sa munting paraan na gano'n atin na ipadarama ating pagmamahal sa ating kapwa. Ano pa? Yung acts of service. Yan. Halos sa aming mga manggagawa, halos ganyan kami lahat, mga kapatid. Talagang sa pagtulong, sa paglilingkod, ano man maitutulong, yan, ay padarama, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos. Acts of service. Ano pa? Yung physical touch. Yan, mahalaga sa ating mga kapatid yan, bilang mga Kristiyano. Yung isa nga yung tapik lamang sa balikat, ay very
Very meaningful na yon at bagay naipaparamdam mo na may concern ka rin sa anumang pinagdaraanan halimbawa ng mga kapatid. Yung physical touch. Ano pa, yung receiving gifts. Maganda to at maraming merong gusto to mga kapatid, di ba? Yung minsan tayo maging generous, diba? Namang bagay nating maibibigay, malaki man o maliit mga kapatid. Mga simpleng bagay mga kapatid dyan on how we can express, demonstrate yung pag-ibig ng Diyos sa ating kapatiran. No? Sabi nga mga kapatid gaano ba kahalaga ang pag-ibig ng Diyos na madama ng kapwa natin? Sabi nga po all going and witnessing is ineffective without love. Totoo mga kapatid. Ano mang bagay na ginagawa natin, kapag hindi po siya udyok ng pag-ibig ng Diyos, walang saysay lahat mga kapatid. Halimbawa na lamang, in witnessing without love is worthless. Gaano man kaganda ang ating pagpapatotoo kung hindi naman natin nawi-witness ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Walang saysay. Worthless. Preaching without love is a noise. Diba? Preaching without love is a noise. Kapag talaga hindi busod ng pag-ibig ng Panginoon, wala po. Maingay lamang. Truth without love is rudeness. Minsan kahit po ang ating sinasabi is pure word of God, katotohanan. Pero pag dineliver mo yan ng walang pag-ibig, diba? Is rudeness. Ano pa? Giving without love is bad investment. Pwedeng ibigay mo lahat, pero kung wala naman samang pag-ibig, hindi po magandang, bad investment. Kaya napaka-importante, napakahalaga sa buhay natin. Ano man ating maging gagawin para sa Diyos, lagi natin tandaan, dapat lagi siyang udyok ng pag-ibig ng ating Panginoon. Always loving each other. Pangalawa mga kapatid, sabi dito, do not neglect hospitality. Yan. Do not neglect hospitality. Yan. Huwag nating kaliligtaan na tayo matutong laging tumanggap ng tao, bisita. Hindi lamang to pagtanggap ng bisita sa bahay, no? Naalala niyo yung Good Samaritan? Yan. Isang napakagandang ehemplo yan mga kapatid ng being hospitable. Di po ba? Alam natin yung story ng Good Samaritan. Nangangailangan yung tao, yung ibang tao nakakita, iniwasan. Ayaw ma-burden. Pero yung Good Samaritan, mga kapatid, di ba? Hanggang sa kahuli-hulihan, kanyang maitutulong naroon. Kapatid. Hindi lamang yun, naalala yung story ni Rahab na merong nagpuntang dalawang spy, di po ba, sa Jericho? Di po ba, tinanggap nung Rahab yun, tinulungan. Di po ba? Si Joshua and Caleb yung dalawang spy Tinulungan nung Rahab, itinago, para wag sila makita ng mga naghahanap sa kanila. Tinulungan lubos mga kapatid ng gap sa tahanan nung naging reward. Di po ba? Buong sambahayan ni Rahab ay na-spare sa kamatayan. Sila po'y hindi ginalaw mga kapatid. Nung napasok na nung nila Joshua and Caleb nilang lugar, na-spare kanyang buong bunga ng kanyang pagtanggap sa mga lingkod ng Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid sa atin yan, no? Being hospitable. Make other people feel they are comfortable and welcome. Especially sa ating church worship, sa ating fellowship, napakaganda mga kapatid nito. Dapat talagang maramdaman ng bawat attend,
ating makakasama sa gawain ng Panginoon, they will feel comfortable and they are welcome. Kaya nga tayo isang kapatiran, nag-share sa amin, sabi niya, alam mo brother, kaya ako nagstay sa Comfy. Hindi ko makakalimutan yung first time kong umattend ng fellowship. Dahil ako'y sinalubong, pasok ko sa fellowship, sa pintuan, ako'y sinalubong ng smile. Yan. Nagkataon, siya pala ay dentist. Siya pala ay dentist. Kaya, di ba, nakakita niya yung smile ng mga kapatiran daw, sinalubong siya. Kaya yun, papatuloy. Naramdaman niya eh. He feels comfortable and he is welcome sa ating gathering. Napakahalaga mga kapatid dyan. Let us welcome them, di ba? Agawain ng Panginoon. At ating i-welcome din sila sa buhay natin. Yan. Halaga yun mga kapatid. Na hindi lamang sa gawain natin sila tanggap, ay sa ating buhay din. Let us welcome, diba, ating brethren. Diba? Iparamdam mo, ating iparamdam na hindi sila ibang tao sa atin. Sila ay ating kapatid sa ating Panginoon. Napakaganda mga kapatid yan. Do not neglect hospitality. Pangatlo, put yourself in the shoes of those who are suffering. Medyo mabigat-bigat mga kapatid to, no? Putting ourselves in the shoes of those who are suffering. Normal as we are, ayaw po natin na tayo ay nabe-burden. Diba? Kapag ibang tao naman na mayroong mga concern, minsan ayaw mong makialam. Kasi pati ikaw, maapektuhan. Pero alam mo mga kapatid, sa ating bagong buhay ngayon, kasama yan sa ating moral and religious duty as a Christian. Mga kapatid, be compassionate toward those who are enduring hardship. Yan. It is a call for a greater amount of sympathy and compassion. Yan. Ang panawagan niya sa atin, mga kapatid, talagang magkaroon tayo niyan ng matinding simpatya, sa mga taong nagbabata ng mga anumang pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Be compassionate mga kapatid toward those who are enduring hardship. Tayo ba halimbawa, no? May malaman ka na isang tao na grabe pinagdaraanan. Ramdam mo ba sila? O wala lang? O ba mga kapatid? Napakahalaga yan sa buhay natin. Kasi marami ngayong tao, ay hindi, problema niya yan. Iba naman, walang paki, o hindi natin tinatawag na deadma. Hindi po mga kapatid. Diba, ang perfect example niyan, ating Panginoon sa Kristo is very much concerned sa buhay natin, mga kapatid. Tayo bilang mga Kristiyano, magkaroon din tayo ng sabi nga po Galatians 5, let us carry one another's burden, putting ourselves in the shoes of those who are suffering. Sabi nga ang sakit ng kalingkingan ay dapat dama ng buong katawan. When one member of the body suffers, all of the members of the body feels the pain. So po yun. Bilang tayo ay isang katawan ni Kristo, totoo mga kapatid, hindi pwedeng i-deny yun. Kapag may kahit kalingkingan lang yan na sumasakit talagang mararamdaman yan mga kapatid ng ating buong katawan. Garon tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Sabi nga ng kanyang salita sa James chapter 1, verse 27, pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble. Yan. Pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble.
So true religion is caring for the neediest people, sa mga tao na nangangailangan. People who have nothing and can give us nothing in return. Paagad na pala mga kapatid, no? Yan ang pure and undefiled religion na kinalulugdan ng ating Ama, ating Diyos, mga kapatid. At tayo matutong halingain o bisitahin natin. Kasi yung mga orphans, talagang wala nang inaasahan yan maliban ng Diyos. Yung mga widows, yung mga balo, yan, mga kapatid. Sila yung mga taong pag tinulungan mo, walang kakayanan na ibalik yung mga bagay na ating natulungan. Doon pala, nalulugod ang Diyos. Kapag tayo ay nag-take care sa kanila, at silang ating inattend, yung kanilang mga pangangailangan, mga kapatid, lulugod ang Panginoon. Kaya sa ating buhay, napakahalaga yan. Kaya nga, glory to God, ang ating config, ginagawa mga kapatid dyan. Tayo po bumibisita, di po ba, sa ating mga kapatiran, may sakit, naka-confine, di po. Sa ating mga senior citizen, na di po ba, siya nasa bahay na lamang po, glory to God, yan, ating nakakampanan mga kapatid yun. Silang binibisita, kinakamusta, and then we pray for them. Napakahalagang ating moral and religious duty yan as a Christian, mga kapatid. Being concerned, mga kapatid, para sa kanila. Pang-apat, ito napakaganda at napakahalaga. Sabi po, marriage is to be honored. Yan. Marriage is to be honored. This verse teaches us how we are to view marriage. Yan. Ito pinapakita mga kapatid, kung paano mo tamang tatanggapin, isa sa pamuhay, ang buhay pag-aasawa. Kasi kung ating titingnan sa ating kapanahunan, iba-iba na ang pananaw sa pag-aasawa. Sabi nila, ang pag-aasawa, di na kailangan yan. Unnecessary. Iba naman sabi, mahirap mag-asawa ngayon. Mabigat lang yan. Burden. Okay, mga kapatid, minsan ganyan po ang kanilang pananaw sa marriage. Talagang optional, di ba? Optional, mga kapatid, no? Ano pa, outdated. Iba sabi nga, yung marriage contract, isang prasong papel lang yan, a piece of paper. Saka ayoko matali, it ties people down. Di po ba? Saka ang pag-aasawa naman, madaling rin yan, maghiwalay. Mag-aasawa. Yan. Can be ended at any time. Saka lumang tugtugi na yan, magpapakasal. Old fashion yan. Old school yan. Mabigat ngayon, ang marriage ngayon can be between two the same sex. Mabigat. Iba-iba mga kapatid. Ang ngayon sa ating kapanahunan, naging pananaw sa marriage. Pero mga kapatid, napakaganda ng marriage. Kaya marriage is to be honored. Why? It is sacred and God ordained. Yan. Dinidefile lamang Baka sinisira lamang ng mundo at ng ating kaaway ang buhay pag-aasawa. Pero mga kapatid, napakaganda, napakabanal ng buhay pag-aasawa, ang marriage, mga kapatid. It is sacred, it is God ordained. Sabi nga mga kapatid kung bakit mahalagang ating pinagtitibay ang buhay pag-aasawa, kapat yung pag-aasawang galing sa Panginoon strong marriage means strong family. Yan ang pinakamaganda. Kapag ang ating buhay pag-aasawa, matibay, kaya matibay yan dahil ang pundasyon ng Diyos Yan ang strong marriage. Kaya pag strong ating marriage, it means strong family. Oo. Magiging matibay ang buhay, pamilya. Which means, kapag strong ang family, it means strong society. Yung pamilya, yung mga anak, hindi magiging perwisyo. Hindi magiging pasaway, mga kapatid, sa pamayanan. Pakinabang
sa society. Nagsimula yon sa loob ng pamilya. Po ba? Kaya may ganong pamilya, nagsimula yon sa mag-asawa. Kaya mahalaga mga kapatid, ang buhay pag-asawa, pinag-iigi talaga yan. Pinag-iigi. Kasi galing sa Panginoon yan. Kapag strong ang marriage, strong ang family, strong society, mga kapatid, kapag yan ay nasa gawain ng Panginoon, naging member ng gawain ng Panginoon, magiging strong din ang church. Magiging sila'y pagpapala rin sa kalipunan, mga kapatid, ng mananampalataya. Kaya ganun kahalaga sa ating buhay, mga kapatid, dyan, na ating binibigyan ng pagpapahalaga ang buhay pag-aasawa. Sabi nga, mga kapatid, no, yung ang marriage ngayon ay inaatake talaga, mga kapatid. Attacking marriage is just another way of evil attack on the truth of God. Kaya totoo, mga kapatid, yung mga nangyayari ngayon, lahat yan ay back up by Satan. Gusto niyang pawalan ng katotohanan, pawalan ng saysay, ng kabuluhan, ang galing niya kagandahan ng buhay pag-aasawa. Kaya inaatake niya yan, mga kapatid. Marami siyang mga ini-inject na mga maling pamamaraan pagdating sa pag-aasawa. Pero actually, kanya inaatake dyan yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Marriage was used as a picture of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Ibang relasyon ating Panginoon sa Kristo sa atin. Diba? Sabi nga ating Panginoon sa Kristo, siya yung groom, siya yung bridegroom. At yung church, tayo, the body of Christ, is the bride. Ganun kaganda, mga kapatid, ang buhay pag-aasawa. Ito ginamit ng Panginoon sa ating buhay Kristiyano. Na siya ang ating bridegroom at tayong body of Christ, tayo ang bride. Kaya yun ang litrato, mga kapatid, yun ang pagpapakita, isang napakagandang relasyon ng buhay pag-aasawa. Inihambing niyan sa ating ugnayan, sa ating buhay Kristiyano. And God chose this most intimate, personal, and joyful relationship to illustrate the depth of Christ's love for us. Kaya nga, di ba, sa buhay pag-asawa, lagi sinasabi yan, magmahalan kayong tunay, ba? Very intimate, very personal, ba? Maging masaya kayo sa inyong buhay pag-aasawa, mga kapatid, di po ba? Dahil ganyan din ang kalooban ng Panginoon sa ating ugnayan sa Kanya. Talagang tayo maging malalim din. Lubos ang madama, maranasan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga, sabi sa ating mensahe din, huwag mong i-defile ang marriage. No? Every time marriage is defiled, it tarnishes the picture of Christ and the church. And dito po sa Malakay 2, nais ko lang ibahagi mga kapatid sa inyo. Malakay 2. Verse 13. And this is the second thing you do. You cover the altar of the Lord with tears, with weeping and crying, so he does not regard the offering anymore, nor receive it with goodwill from your hands. Yet you say, for what reason? Because the Lord has been witness between you and the wife of your youth, with whom you have dealt treacherously. Yet she is your companion and your wife by covenant. Kaya sa ating buhay, napakahalaga, mga kapatid yan. Lubos sa pinagpapahalaga ng Panginoon ang buhay pag-aasawa. Huwag po nating hindi lang dudumihan no? Huwag po nating i-defile, talaga huwag mong isirain. Maraming terms sanang medyo pero mahirap talaga, mga kapatid. Huwag po nating talagang, kasi ngayon nakakalungkot, mga kapatid. Masyadong niyurakan, mga kapatid, ang napakagandang buhay pag-aasawa sa ating kapanahunan ngayon. Pero hindi po. Pinagpapahalaga ng Panginoon ang buhay pag-aasawa.
And this verse tells us that those who go outside of marriage to satisfy their sexual appetites will be judged by God. Yan is a babala, warning sa mga may asawa na. Kaya marriage is to be honored, mga kapatid, by men and women, husband and the wife. Sabi nga, this verse tells us that those who go outside of marriage to satisfy their sexual appetites will be judged by God. Mananagot sa Diyos, mga kapatid. Napakahalaga. Let us treasure. Kaya nga alam niyo po, although hindi lahat ng tao ay nagkakaroon po ng buhay pag-aasawa, diba? Kaya kung tayo ay may mga kabiyak, may mga partner, pasalamat sa Panginoon. I-treasure natin yan. I-preserve natin, alagaan natin, pagyamanin natin, mga kapatid. Kasi kaloob ng Panginoon sa atin yan. Kaya hindi lahat ng tao ay nakakaranas ng buhay pag-aasawa. Kung may asawa ka ngayon, sabi mo sa asawa mo, love you. Love you with the love of the Lord. Agad ang mga kapatid yan. Lagi mong sasabihin sa asawa natin yan. Love you with the love of the Lord. Amen. Next po mga kapatid, ito mahalaga rin. No love for money. Alam natin yan. 1 Timothy 6:10. Love of money is the root of all kind of. Hindi masama ang money. Hindi masama ang pera. Sabi nga amoral. Either good or bad. Sigun yan sa tao. Sabi nga ng iba, pera daw nagpapabago ng tao. Oh. Walang isip yung tao walang isip yung pera para i-convince kang baguhin ka. No? Ang totoo, lumalabas ang tunay na pagkatao ng tao pagdating sa pera. Kapatid, yun ang katotohanan. Lalabas ang tunay na kulay ng tao pagdating sa pera. Totoo. Kaya ang taong generous, pag yan talagang generous, meron naman o wala yan, generous yan. Di ba may mga tao, hindi man mayaman, mapagbigay eh. Diba? So wala po hindi po pera nagpapabago ng tao. Inihahayag ng Diyos. Tunay na katauhan ng isang tao sa pamamagitan po ng salapi. Warning nga, yung love for money. Dapat sabi dito, no love for money. Kasi ito yung talagang biggest temptations of mankind. Pera, mga kapatid. Totoo? Totoo yan, mga kapatid. Yung pag-ibig sa salapi, nako. The love of money has started countless wars. Sabi nga, yan ang pinakamagandang hanap buhay. Bawat bansa, gera. Kasi magbibilihan lahat ng mga ammunition, mga equipment, panggera. Usapang milyunan yan, bilyunan. Malaki ang pera dyan sa gera. Diba? Kikita talaga mga kapatid, yayaman ng bansa kapag talaga merong gera. Kasi mamimili ng mga arms mga kapatid. Ang ang pinakaugat niyan, yun nga, to accumulate more money. So the love of money has started countless wars and even divorce. So yan. Sa mag-asawa, pag halimbawa, marami tayong gayang alam na storya. Naghiwalay. Bakit? Kasi masyadong mayaman. Masyadong mayaman. Upa. Isa nga, yung tinatawag na prenuptial agreement. Isang partner, sobrang yaman. Mamaya, pagka napangasawa na, marami nang iniisip. Kaya may agreement. So, yan siya yung mga kapatid. Kaya nagkiking cause yan ng paghihiwalay. Ano pa? Yung love of money can split homes. Ako, totoo yan mga kapatid. Sa magkakamag-anak, magkakapatid, pinag-aawayan, pera. O yan mga kapatid. Yan. Ano pa? Hindi lang nag-aaway-away sa pamilya,
Siya nagpapatayan pa. O yan mga kapatid, maraming ganyang pangyayari. Dahil sa pera. Di po ba, ngayon, kasi meron tayong mga nakita sa Facebook, di ba? Pinapatay yung kanyang mother. Kasi baka hindi ibigay sa kanya yung mana. Mga ganun po mga kapatid. Yan mga kapatid, mga ugat ng pagmamahal sa pera. Kahit handang pumatay para lamang sa pera. Ganun katindi mga kapatid. At marami pang iba. Kaya tama ang Biblia, wag maging laman ng ating pusong pagmamahal sa salapi. Ayos ng Panginoon sa atin. Alam niyo kung ano? Makontento. Kontento. God wants us to be content. Whether we have a lot or a little. Na pinakamaganda. Be content. Contentment is a thinking that God will never abandon nor forsake us. Yun ang pinakamaganda pala sa buhay natin. Ang taong kontento, sa kanyang kaisipan at puso, alam niya na kailanman hindi siya pababayaan. And He will never be forsaken nor abandoned by God. Yun ang mga taong kontento. Talagang andun na kanyang kapag-asahan, andun na kanyang assurance na hindi siya, mga kapatid, pagkukulangin ng Diyos. Yun ang mga taong kontento, mga kapatid. He think that God will surely take care. Alam niya na talagang tunay po siyang pangangalagaan ating Panginoon. Sabi nga mga kapatid if we always think money, what we have or how we can get more, you probably love money. Para makita mo talaga, magmamahal ka sa pera, kapag lagi mo iniisip. Diba mga kapatid? Pag lagi naman ng ating isipan pera, kano na ba pera ko? Paano pa magkakaroon? Yan. You probably love money. If we always talk money, wala ang bukang bibig kundi pera, you probably love money. Yan mga kapatid. If most of our time is spent on accumulating it, baka yung buong panahon mo, buong oras mo, pagugol sa pagkamal ng pera, you probably love money. If you try to hold it tight, ayong bitawan, mga kapatid, you probably love money. Yan. Kapag lagi laman ng ating isip, lagi mong sinasabi, yung oras mo, lagi nakatuon doon, at ayaw mong bitawan, you probably love money. Ito nga aking pinapag-isipan mga kapatid Sabi rito, if you love spending it and buying new things, material things, you probably love money. Ating pag-isipan. No? If you love spending it and buying new things, you probably love money. May katotohanan. Kasi totoo minsan ng tao, di ba? Hige, arya na bili ng bili. Para masustain kanya pagbili, dapat marami akong pera. You probably have money. Yan. Instead, we should be good stewards. Yan. And make use of them for serving the Lord. Yun ang dapat ating maging number one, mga kapatid, na goal. Tayo maging mabuting katiwala ng biyaya ng Panginoon sa atin at magamit ating biyaya sa paglilingkod sa Panginoon. Lagayan. Although meron tayong kanya-kanya mga personal need, okay po yun. Pero dapat ang number one sa ating buhay making use of our money to serve the Lord. Magamit siya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga ng kanyang salita, sa Ecclesiastes 5 verse 10, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income.
This too is meaningless. Yan. Kahit anong pagkukumahog mo, magkaroon ka, hindi ka kayang masatisfy, mga kapatid, ng salapi. Walang meaning lahat yan. Walang kabuluhan lahat, mga kapatid yan. Proverbs 13:22. A good person leaves an inheritance for their children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Luke chapter 16 verse 11, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Kaya kung di kang mapagkatiwala sa nanalapi, paano ka pa pagkakatiwalaan sa tunay na kayamanan? Kaya mga kapatid, for the love of money is the root of all kinds of evil. Be content. Tayo masiyahan na anuman ang kaloob ng Panginoon sa atin. At kung marami man yan, mahalaga, magamit yan sa paglilingkod sa Diyos. Number 6. Ito napakaganda. Sabi rito, follow the faith of the apostles. Yan. Ating moral and religious duty. Follow the faith of the apostles. Consider the outcome of their life and follow the examples and words that they taught and showed us. Totoo mga kapatid, di ba? Meron tayong may mga Kristiyanong nauna sa atin eh. Ating comfy, mga kapatid, ating mga naunang manggagawa, ating mga naunang leader, mga kapatid, di po ba? Mami Ligaya, Daddy Bart, po ba? Sabi rito, follow their faith, the outcome of their life, the example and the words they taught us, at yung kanilang mga ipinakita sa atin. Kaya nga, thank you Lord, di po ba tayo, pag nagbabahagi tayo sa gawain sa Panginoon, hindi ko talaga may aalis yung mga example na iniwan sa atin, ating mga naunang mga leader, mga Kristiyano, mga manggagawa, mga kapatid. Dahil talaga sila yung nag-set ng magandang buhay, magandang halimbawa na dapat din nating sundan. Di po ba? Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. At syempre, sila nakapamuhay din ng naayon sa kalooban ng Panginoon, kanila rin kasing sinundan panuntunan ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi doon sa ating last verse, sa verse 8, Jesus is the same. Yesterday, today, and forever. Mga kapatid. Sa mundo, sabi nga, ang pagbabago laging meron. Diba? Sa mundo, alam mo na, sa cellphone na lamang, mga kapatid eh. Yung nilabas na cellphone nung nakaraan, isang linggo lang, may panibago na naman. Di po ba? Kaya ng mundo, pabago-bago, mga kapatid. Walang gabi mong as is or stationary or permanente. Wala eh. Lagi pabago-bago, mga kapatid. Talagang it's a changing world, mga kapatid. No? Sabi nga trust the unchanging words of Jesus. Kung ang mundo man ay pabago-bago, pero tayo, pagtiwalaan natin, ang alin? Ang hindi nagmamaliw, hindi nagbabago ng nasalita ng ating Panginoon. New teachings will always comes out, but always remember, just look, just focus at the teachings and the faith of the apostles and follow their faith. Kahit maraming pagbabago, mga kapatid, kahit maraming pagbabago, maka-encounter ka ng mga panibagong paturuan, pero babalikan mo yung mga naunang nag-set ng magandang halimbawa sa atin, kanilang mga turo, kanilang mga buhay, na mula rin naman ay hindi nagmamaliw, hindi nagbabago na salita ng ating Panginoon. This verse emphasizes doctrinal stability. Dapat tayo bilang mga Kristiyano, ang hawakan nating matibay, ang hindi nagbabago na mga salita, mga pangako ng Diyos. Kapatid, God is immutable. He never changed. Kung ano kanya sinabi noon, mga kapatid, parehas din yan hanggang ngayon, hanggang sa kinabukasan. He's the same, yesterday, today, and forever.
When God says, I love you, kung sinabi niya noon yan, hanggang ngayon, hanggang sa kinabukasan, hanggang magpakailanman, hindi magbabago mga kapatid, pag-ibig ng Panginoon sa atin. It emphasizes doctrinal stability. Tibayin natin ang ating paniniwala, pananampalataya, palagian sa mga katuruan, mga kapatid, na tinuro sa atin, sa mga example na ipinakita sa atin ng mga naunang Kristiyano sa atin, mga kapatid. And a reassuring testimony of firm foundation. Tunay, mga kapatid, patibay yan na pundasyon ng ating buhay Kristiyano palagian. Yung mga sinet na halimbawa ng mga naunang Kristiyano sa atin sa mga magitan ng kanilang pananatili sa katotohanan, sa hindi nagbabagong salita ng ating Panginoon. Reminds us that God is reliable in the past, and we can trust Him today, and we can hold fast our hope in Him for tomorrow. Yan, no? Mga kapatid, napakaganda. Ulitin ko ha. It reminds us that God is reliable in the past. Totoo mga kapatid, atin napatunayan yan, na siya'y maasahan. Asahan talaga noong unang panahon, and we can trust Him today. Pwede yung pa siyang pagtiwalaan ngayon. And we can hold fast pang ating pangmapanghawakan, ang ating pag-asa sa Kanya hanggang sa kinabukasan. Baga, we can count on His words. Pwede mo talagang panghawakan, tampalatayanan, pagtiwalaan. Hindi nagbabago, hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga salamat sa pag-aaral ng mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon. Nawa, sa ating buhay Kristiyano, ito mga bagay na mga masasabi nating believers practical application. No? Para tayo lagi ay mamuhay na nakakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Yung mga bagay mga kapatid na paglilingkod na nakalulugod sa ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po'y muling manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, salamat muli. Lahat ng luwalhati, papuri, pasasalamat, Panginoon, binabalik namin sa inyo. Salamat, Lord, sa mga katuruan mo, Panginoon. Sa iyong mga salita, Lord, na ibinahagi sa amin ngayong gabi. Nawa, Lord, by your grace, ay di lamang namin ito narinig. Nawa, Lord, ipaunawa mo sa aming puso, and by your grace, Panginoon, ay amin ito maisapamuhay sa awat grasya yung Panginoon. Na kami lagi makapamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon. All this we pray in Jesus' name. Amen, amen. Thank you, Lord, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.